Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang ating channel, Tabsong Viewpoint. Welcome po ulit dito sa ating talakayan about dun sa mga kaganapan sa ating bansa, especially dun sa political atmosphere dito sa nangyayari dito sa ating bayan ngayon. Ano? So, guys, napapansin ko guys, madalas tayo sa social media, nakakakita tayo ng mga statement ng kung sino-sino mga political personality. So, kanya-kanya silang mga pahayag sa publiko, may kanya-kanya silang diskarte kung paano nila inire-represent yung sarili nila sa public, no? Again, may kanya-kanya silang style, so magkakaiba sila ng mga estilo. Pero again, guys, medyo may nakakalimutan kasi tayo sa ating mga kababayan kasi nasanay na kasi tayo dun sa mga sinasabi ng politician, 'di ba? Yung mga nakaraang campaign period. So, ang dami nating mga narinig sa mga politician, etc., etc. So, nakakalimutan natin itanong sa ating mga sarili bilang mamamayan ng ating bansa. Kung ano ba yung politician. So, ano ba yung purpose nila? So, ibig sabihin, ang tatalakayin po natin sa topic ngayon ay back to basic tayo. So, I'm sure alam na ninyo ang politician, alam ninyo ang style ng kalakaran ng political system dito sa ating bansa, 'di ba? So, every election, ang daming mga issue, ang daming mga naririnig ang mga taong bayan tungkol sa kanilang mga iniidolo ng mga politician. Pero again, I'm sure marami po sa ating mga kababayan ay nagtatanong kung ano ba yung purpose ng politician. Bakit tayo may politician? Kasi ang basic kasi pag narinig mo ang politician, ang instinct ng taong bayan, politiko tutulong sa bayan. Okay? Ang purpose niyan is mahingan ko sila ng tulong, ayuda, etc., etc. Doon po kasi na si sentro yung mga pag-iisip ng ating bayan, ng ating taong bayan. Hindi na nila nare-realize kung ano ba talaga yung purpose ng isang politician sa ating bayan. So again, i-review po natin yan para magkaroon po tayo ng awareness kung ano ba yung purpose ng politician sa bayan at sa taong bayan. Kasi I'm sure yung iba dyan alam naman nila ang purpose yung mga medyo talagang nag-aaral at siniseryoso kung ano yung political system dito sa Pilipinas. Pero I'm sure na marami po sa atin, mga kababayan natin, especially yung mga wala ng time para magsaliksik o magsuri kung ano ba yung mga purpose na yan. Kasi ang alam lang nila, nakatutok sila sa hanap buhay, pagdating ng eleksyon o sino ba yung magandang iboto, tapos boto lang sila. Walang sila pakialam dun sa marami po tayong mga ganyang kababayan na hindi masyadong siniseryoso yung mga bagay na sa tingin nila ay hindi naman makakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero on the contrary po, kung iisipin nating mabuti, ang role ng isang politiko or politician sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay napakalaki. Yun lang po ay hindi natin direct na nararamdaman. Yun po ay indirect na nating nararamdaman. Yan pong mga aksyon ng mga politician na yan ay nagre-reflect yan sa unang-una sa source ng ating hanap buhay, yung mga pagkain na binibili natin. Although napapansin natin tumataas at sobrang pagtaas, tapos habang tumatagal ang hirap makahanap ng trabaho, yung mga opportunity, yan po ay may direktang kaugnayan din yung mga politician na inihahalal natin. Okay, so again, dito po sa topic natin, back to basic tayo. Alamin po natin kung ano yung purpose ng politician sa ating taong bayan at sa ating bayan. So number 1, ang isang politician po, nakalagay dito, represent the people. So politicians are elected to act as a voice of the people, representing their interests, concern, needs in government. So yun po ang nakalagay dito sa ating munting research kung ano ba yung purpose. So representative daw po sila ng taong bayan. Bali lumalabas sila yung boses ng taong bayan sa pangkalahatang ng gobyerno. Okay?
sila yung nagre-represent ng interest natin. Ano ba yung mga interest natin? Siyempre, tayo, mga ordinaryong taong bayan, ang gusto lang naman natin ay mapayapang bayan, maunlad na pamumuhay, at may araw-araw tayong kakainin. Yun ang pinaka-concern natin eh. 'Di ba? Yun ang pinaka-basic. Meron tayong sariling bahay, makapagpundar tayo ng ano, maitaguyod natin yung ating family. Yun lang yung mga basic concern natin. Pero ang laking impact po niyan pagka tayo ay yung ating inihalal ay hindi priority yung interest natin. Okay? Yung mga pangangailangan natin. So iilan lang po yung mga politician na sa tingin natin ay talaga nagkakaroon ng effort para i-address yung ating mga pangangailangan as taong bayan. So, yung iba po na mga politician diyan is nai-involve sa mga corruption, etc. etc. Pero yun, bahagi po yun ng kanilang mga personal interest. So again, ang ini-expect po ng taong bayan diyan sa pagiging representative nila na yan ng sambayan ng Pilipino is i-prioritize nila yung welfare natin, ng taong bayan, yung mga constituent. So yun po yung pinaka representative po sila ng taong bayan. So again, napapansin ko guys, for example sa LGU, sa mayor, parang nawawala po yung yung bang yung ewan ko kung kayo guys ay naka-encounter na kayo na yung mayor ninyo ay nagkakandak ng community dialogue sa inyong lugar. Kasi doon po sa community dialogue, doon po kasi nalalaman ng mayor kung ano yung saloobin ng kanyang community. Sa ibang bansa po kasi ganoon, may mga sistema sila o pamamaraan na yung mga constituent nakakausap nilang direkta yung kanilang mga inihalal na kandidato, tapos nagkakaroon sila ng community to leadership parang engagement. Sa ibang bansa po nangyayari yun, pero dito sa Pilipinas po parang hindi ako nakakarinig ng isang mga ganong dialogue na ginagawa ng mga elected official from barangay to mayor, pataas hanggang sa presidente. Dapat po meron yung tinatawag na community engagement or direktang nakakausap nila yung isang grupo or mga grupo ng community na may concern doon sa kanilang interest. So yun po, hindi ko po naririnig yun eh. Sa ibang bansa po kasi merong parang, for example sa Congress, yung mga congressman meron silang tinatawag na hotline po, yung mga constituent nila or yung mga leader nila pwedeng tumawag doon tapos sabihin yung nararamdaman ng mga constituent nila, iparating nila doon sa congressman. Kunyari gusto nila mag-propose ng isang bill na applicable doon sa kanilang community. May ganun pong mga engagement. Hindi ko po alam dito sa Pilipinas kung may mga ganung engagement yung community tapos yung leader. Ang alam ko po, ang umiiral ngayon, pagkatapos ng eleksyon, wala nang pakialamanan yung community at saka yung leader. So, ibig sabihin, hindi sila coordinated para ma-achieve yung pinaka-goal doon sa community nila. So, dapat po yun ang isang importanteng ma-organize dito sa Pilipinas. Magkaroon po ng engagement yung mga constituent sa mga leader. So, sana po makita na yan. Minsan, nagtatanong po ako dito sa aming distrito kung meron po bang hotline kay congressman para maparating ko yung personal na observation ko sa kanyang pamumuno, sa kanyang mga policy. Gusto ko magkaroon ng mga changes, pero nahihirapan po ako kung paano ko i-approach yung ganong sistema. So again, sa mga taong bayan, dapat po meron tayong mga community na binubuo. Kasi kaya nga po itong ating channel ay nakapokus doon sa pag-create ng ganitong community ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Kasi parang magkaroon tayo ng representante doon sa ating mga congressman. Isang community nagkakaisa para at least yung mga concern ng mga community is napaparating natin direkta. Hindi lang yung sa pamamagitan ng survey. Kasi napapansin ko ngayon po, yung mga politician, ang ginagawa nila is nagpapakandak sila ng survey, etc. kung may mga gusto. Kaya lang, napansin po, nakapag-participate na din po kasi ako dun sa mga ganong survey. Puro mga personal interest po yung mga ng politician yung pinapasurvey nila. Hindi po yung interest ng sambayan ng Pilipino. Again, nakikita ko po yan
ganyang mga observation. Kaya kung kayo po ay may mga ganong observation, paki-comment po ninyo dito sa ating comment section para at least matalakay natin yan. Okay, balik po tayo dun sa topic. So, ano ba yung purpose ng politician? Back to basic tayo. Number 2, protect democracy and the Constitution. They must uphold democratic institution, defend the rule of law, and safeguard the Constitution. This include respecting civil liberties, human rights, and ensure free and fair election. Yun po ang purpose ng isang politician. I-upheld niya yung democratic institution. Ibig sabihin, ano ba yung mga democratic institution natin? Yan po yung ating sinusuportahan dito sa ating channel. Tumutok tayo dun sa mga institusyon ng panggobyerno. Yung mga government agency, yan po ang protektahan natin. Huwag natin sirain yan. Kasi napapansin po natin, yung mga leader, yung mga ine-elected natin, hindi po nila nire-respeto yung institusyon ng ating mga bansa. Like for example na lang dyan sa Senate ngayon. Diba? Malapit na ang impeachment. So makikita mo po dyan, may mga may mga activities sila na na sa tingin natin ay lumalagpas na doon sa sinad ng Constitution. Isang example po dyan is yung tinatawag na impeachment. Ang nakalagay po kasi sa Constitution, ang pagka natapos na yung na-forward na ng House of Representatives yung article of impeachment sa Senado, nakalagay po sa Constitution is dapat umpisahan ang trial forthwith. Okay, yung word na forthwith. Ngayon, napansin natin doon sa ating Senate President ngayon, may iba siyang interpretation. So, hindi natin alam kung yun ay violative ba yun sa ating Constitution, pero ang malinaw doon, kagaya ngayon, nagkaroon ng bagong schedule doon sa impeachment, di ba? So, instead na June 2, na move sa June 11. So, ibig sabihin, nagkakaroon na po ng pagmamaniobra, palagay po natin na may maniobra na ng pagdidelay. So again, yan po ay hindi pagrespeto doon sa ating batas. Yung ganyan mga move, although mga simple lang yan, pero may epekto po yan sa pangmatagalan or sa kinabukasan. Magiging reference po kasi ng mga ibang politician just in case maulit yung mga ganyang sitwasyon. Kaya dapat again po, balik tayo doon sa rule of law. Dapat yun ang ating pinapanatili, lalo na dyan sa mga institusyon ng ating panggobyerno. Dapat ang ginagawa po nila ay sinisafeguard nila kung ano yung mga nakalagay sa batas at hindi nila binabiolate. Yun po ang purpose ng politician. Again, pag may naobserbahan po tayo mga politician na ganyan, sa tingin natin ay minamaniobra na yung batas at naghahanap ng loophole para mapalusot yung kanyang personal interest, again, karapat-dapat po natin yan na tandaan at ilagay dun sa resume niya. Kung yan ay congressman, senador, ilagay natin bilang resume niya, tandaan natin yung mga action niya. At next election, eliminate na natin. Kasi nga, hindi niya, binabiolate niya yung principle ng purpose ng pagiging isang politician. Yun. So, hindi kasi nila nire-respect yung rule of law at yun po ang mahirap sa atin ngayon Napapansin po natin ang mga politician ngayon, ang priority nila is yung personal interest nila at yung interest ng kapwa politician. Once na inuna po yung dalawa na yan, personal interest at saka interest ng kapwa politician, ang kapalit po niyan yung bayan at taong bayan, yung future ng taong bayan at ang bayan ang kapalit niyan. So ibig sabihin, mga ganyang attitude ng mga politician, dapat tinatanggal natin yan. Eliminate na natin yung mga ganyang politician na personal interest at saka kapwa politician interest ang inuuna at hindi pina-priority kung anong yung gusto ng taong bayan at yun sa kinabukasan ng taong bayan. Okay? So number 3 po, ang purpose ng pagiging politician is yung tinatawag na promote justice and equality. Yan, work toward a fair and just society by creating laws and policy that protect the vulnerable, reduce inequality, and promote opportunity for all. Okay? So yun po ang nangyayari nga natin na oobserbahan natin ngayon. Sa halip na po na i-promote yung opportunity for all, ang ibig sabihin po kasi nun, yung for all na yun, opportunity para sa lahat,
yung mga taong bayan, tayo yun. Tayo yung nagre-represent ng malaking bulk ng population ng ating bansa. So dapat yung inequality na naranasan natin, yan ang dapat i-priority ng mga politician. Hindi yung ano, yung kakarampot or yung mga kakaunting mga kapwa nila politician na may kanya-kanyang personal interest, either sa politika or sa mga kapwa nila mga negosyante. Yan po yung mga dapat nating tatandaan sa mga action ng mga politician. Once na tumaliwas na po yung yung mga politician at ang inuna na po ay yung mga yung mga policy na pumapabor lang doon sa mga super mayayaman na ating mga kababayan dito, or pinoprotektahan lang yung mga malalaking negosyo dito na kontrolado ng mga kaibigan nila. Again, yan pong mga politician na yan ay hindi natin dapat inihahalal. Mauobserbahan po natin yan sa mga batas na ipinapasa. May mga batas po kasi ngayon na inilalabi ng mga malalaking negosyo para maprotektahan yung business interest nila, para patuloy na malaki ang kita nila, at the same time wala silang kakompetensya dun sa industriya na pinasok nila. So yun po, yung mga ganong politician na nagpoprotekta sa mga ganong kaibigan nilang negosyo, dapat tinatanggal na natin. Kaya nga po, panawagan ko sa lahat ng taong bayan, huwag tayong maghahalal ng mga sobrang mayayaman na mga kandidato, especially yung may mga business interest na existing ngayon. Kasi ang layunin lang po talaga niyan, hindi yan para sa bayan. Kaya ang layunin po lang po ng mga negosyante na tumatakbo sa gobyerno ay para protektahan yung kanilang business interest. Ngayon, pag naghalal tayo ng mga politician na may personal interest or yung mga business na gusto nilang protektahan, nababaliwala na po tayo, kasi tayo, once na prinotektahan nila yun, hindi tayo makakaranas ng murang kuryente, yung mga opportunity na magkaroon ng trabaho dito mawawala kasi hinahadlangan po ng mga ganyang klaseng politician. So yun po yun. So number 4, yung purpose ng isang politician sa ating bayan ay ensure good governance. Okay? Responsible for maintaining transparency, accountability, and ethical conduct in the government. Fight against corruption, promote integrity in public service. So napaka-importante po nitong number 4 na ito, kasi nga nauobserbahan po natin yung mga politician natin ngayon, nai-involve po yan dun sa sa issue ng transparency and accountability. Like, kasi po, kagaya ng hinaharap ngayon ng ating Vice President, ang issue po dyan is transparency and accountability. Kung matatandaan natin, yung nakalagay dun sa article of impeachment, inaakusahan ng ating Vice President na hindi daw po transparent yung kanyang pag-handle doon sa confidential fund. Okay? So balitang-balita naman natin yan, alam natin yan na marami dun sa mga mga nalistahan ng confidential fund is ang akusasyon ay mga fictitious name, or ibig sabihin gawa-gawa lang yun. At syempre, pag tinatanong yung presidente, ang laging katuwiran niya, hindi niya karapatang mag-explain kung sino talaga yung mga tao na yun, kung totoo ba yun or mga peke, kasi nga dahil dun po sa word na confidential. Pero sabi nga naman ng mga detractors niya, hindi po pwedeng gano'n na lang, kasi syempre, asan yung accountability dun? Ibig sabihin, lahat pala ng politician, pag na may confidential fund, malayang magkakandak ng mga listahan or maglalagay ng mga listahan ng mga beneficiary ng confidential fund, pero walang ways para i-audit kung totoo ba yun or fictitious. So yun po yung issue ng impeachment natin ngayon. So again, yung mga ganong klaseng politician po na ayaw sa transparency, tapos accountability, di ba? Yung accountability. So yung isang issue ng accountability, guys, no? Napaka-importante po niya, kasi pag hindi po natin in-insist yung accountability na yan, ang ibig sabihin po niyan, pinapayagan ng taong bayan na ang mga politician ay okay lang na gumawa ng krimen, okay lang nilang labagin ang constitution, okay lang nilang labagin ang karapatang pantao. So ibig sabihin, pag hindi po natin in-insist yan, yung paghahabol sa accountability, ibig sabihin
hinahayaan natin na gumawa ng masama yung politician. So para sa atin po, yan po ang advocacy natin dito, transparency, accountability, at saka rule of law. So once na, yan po dapat ang paninindigan natin. Kaya nga dito po sa ating channel, pinapanawagan natin dito na tigilan natin ang sobrang pagsuporta sa mga politician kasi yan po ay maling-maling mindset ng taong bayan. Kasi sa sobrang pag-idol po natin sa mga politician na yan, kaya nila nagagawang bastusin yung batas dito sa Pilipinas. Isantabi yung accountability, di ba? Basta ang gusto nila, pag sinabi nila, dapat maniwala ang taong bayan sa sinabi nila. Hindi po ganun nag-work ang demokrasya na bansa. Ibig sabihin, kailangan i-insist po natin sa kanila yung transparency and accountability. Hindi po yan na nakukuha lang sa pagdi-deny ng isang politician. So again, may I remind you guys na ang paraan para maiwasan natin yung ganun, na mahayaan natin na yung mga politician ay mag-dictate kung ano yung tama at mali. Dapat tayo sa atin yun. Dapat tayo ang nagdi-dictate dun sa politician kung tama ba o mali yung ginawa natin sa pamamagitan ng pag-insist natin dun sa transparency ng kanyang ginagawa at saka yung paghahabol kung sakali nagkamali siya. So may iwasan natin yan guys pag nagkaisa tayo at inalis natin yung sobrang pag-suporta sa mga political personality na yan. Okay? So again, hinahanap natin guys yung yung genuine, yung mga pinagsasabi ng mga politician during the election na galit sila sa korupsyon, uunahin nila ang korupsyon, pero nung pag nahalal na ng balita, wala mga ipinapasa na mga priority bills na mag-i-stop din sa corruption na ngayon. Again, yung batas na Freedom of Information Bill, hindi maipasa-pasa yan ng politician. Bakit? Tatamaan kasi yung kanilang yung kanilang mga activity dyan na allegedly ginagawa nila mga corruption sa ating bayan. So again, yung mga na yan, yung mga ganyang klaseng politician po, is dapat tinatanggal na natin yan. So dapat po maobserbahan natin yan sa mga politician. Hindi yung, guys, ang pansin niyo ang ginagawa ng mga politician ngayon, yung education, which is number 1 priority ng ating bayan para sa improvement ng susunod na henerasyon na magdadala sa atin sa pag-unlad ng bayan. Anong ginagawa nila ngayon? 'Di ba? Kaya nga may impeachment po ngayon dahil dun sa issue ng corruption doon sa education natin. Kasi hinandle po 'yan ng currently accused na ating Vice President at nagkaroon po 'yan ng corruption. So again, dun mo pa lang makikita guys na hindi talaga priority ng mga politician yung pagpapaunlad sa kaisipan ng ating kabataan. Dahil nakukuha pa nila allegedly na i-corrupt yung mga pondo na dapat sana ilalaan natin sa pag-unlad ng kaisipan ng ating mga kababayan. Kasi yung ating mga kabataan kasi yan ang next generation Ibig sabihin dapat yan ang paglaanan natin ng pero sa nangyayari kasi guys, ayun, nachichismis na ay nagkaroon ng kaso ang ating OBP na nag-handle ng Department of Education. Okay? Yung mga infrastructure, job, and public safety. So dapat yun po ang yan po ang purpose ng mga politician. Okay? Tapos yung create condition where all citizens can live with dignity and purpose. Okay? Napaka-importante po nito. Live with dignity and purpose. Dapat yun po ang purpose ng ng politician. Yung mga citizen nila is ayusin ang pamumuhay. Pero ano pong nangyari nung nakaraang administration? May kaso po ng extrajudicial killing. So kaya nga po may nililitis ngayon sa ICC dahil po diyan sa ganyan na na pangyayari. So yan po ang purpose ng taong bayan I mean yan po ang purpose ng politician. Dapat po bigyan ng maayos na pamumuhay ang sambayan ng Pilipino, hindi pagpapatayin. Yun ang mahirap guys So number 6, purpose ng
politician is yung tinatawag na build national unity and social harmony, foster a sense of common identity and solidarity, especially in diverse society, bridge division based on class, race, religion, and political beliefs, and promote peace and inclusion. Napaka-importante po nitong purpose ng isang politician. Ang isang politician po kasi nag-a-advocate ng unity. Pero ngayon, sadly to say, napapansin natin yung mga politician po, ini-encourage nila na magkawatak-watak yung mga sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga statement na na kampihan sila at labanan ang ating gobyerno. Yun po ang masaklap na katotohanan yan. So, ibig sabihin, pag nakakita tayo ng ganyang politician, guys, siyempre, yan ay hindi yan karapat-dapat na maging politiko sa ating bansa. Kasi nag-aano siya ng division eh. Alam mo yun, okay lang mag-criticize sa gobyerno, sa mga policy na hindi maganda sa bayan. I-criticize natin yan. Kung yan ang policy na yan ay nakakasama sa future ng bansa, nakakasama sa taong bayan, yan ay i-criticize natin. Pero yung mga mabubuting ginagawa ng gobyerno para sa kaunlaran, pag yan ay criticize pa ng mga politician, ibig sabihin, yung politician na po na yan ay hindi yan after dun sa unity or yung solidarity ng sambayan ng Pilipino. Diba? Pinaghihiwa-hiwalay. Nako. Kaya nga sabi ko guys dati dito sa ating channel, pinangangalandakan ko talaga dito na wag tayong suporta ng sobra sa mga political personality. Kasi yun po ang ginagawa eh. Dinidisunite tayo, pinaghihiwa-hiwalay tayo. Anong purpose? Para magkaroon ng division para labanan. Magkakagulo tayo guys eh. Yun ang isipin ninyo. Diba? Kaya nga dito sa ating channel, lagi tayong dito eh. Hiwalay natin yung political personality dun sa gobyerno. Huwag natin pagsamahin yan kasi plus yung mga policy at saka mga ginagawa ng mga political personality niya yan. Ang layunin ay paghiwa-hiwalayin tayo at himukin tayo na magalit sa gobyerno. Ay yan pong mga panawagan na yan ay panawagan niya ng isang politician na hindi karapat-dapat manilbihan sa ating gobyerno kasi nga binabiolate nila yung noble purpose ng pagiging politician. Diba? So ngayon po, sana maliwanagan tayo dun sa purpose ng politician. Kasi pag naliwanagan po tayo diyan, hindi tayo mabibiktima ng mga propaganda na fake news, disinformation at false narrative na pinapalabas ng mga politician na hindi deserve manungkulan sa bayan. Yan po yung aking tatandaan. Okay, number 7, long-term visionary decision. So, think beyond short-term popularity and decision that benefit future generation. Lead with courage and principle even in the face of political risk. Yun po ang purpose ng ating mga politician. Okay, hindi dapat sila nag-iisip na ay sa 2028 lang kailangan manalo ako, dapat manalo ako. Hindi po ganun dapat ang instinct ng mga politician. Dapat nag-iisip sila kung ano yung maiaambag nila na makakapagpaunlad sa bayan regardless kung mananalo sila sa eleksyon or matatalo. Yun po ang noble purpose ng politician. Yun po ang pinaka-basic. Pero pag napansin po ninyo na ang politician na sinusuportahan ninyo ay very eager manalo doon sa kanyang position after siya doon sa position, hindi po karapat-dapat na maging manilbihan sa ating gobyerno kasi personal interest lang yan. At hindi po niyan priority yung interest ng taong bayan at siyempre ng ating bansa. So yun po yun. Yun po yung purpose. Balik tayo dun sa basic. Alamin natin yung pinaka-basic purpose ng politician. So pag wala na po dun sa purpose ng politician yung ginagawa niya, automatic i-record natin yan. Tandaan natin kung sino yung sinusuportahan natin na politician yan. At next election, tanggalin natin. Ganun lang kasimple guys. Diba? Hindi na natin kailangan maging emotional attached dun sa politician na yan. Kasi nga, yung mga politician na yan, kaya sila kumandidato, ang purpose niyan ay noble. Magsilbi sa taong bayan. Diba? Magsilbi sa bayan. Noble purpose yan. Pagiging bayani po yan eh.
Pero kung yan po ay ibabiolate nyo yung pagiging noble purpose na yan, at magkakaroon na sila ng personal interest, no? Personal interest at pagprotekta dun sa kapwa nila si politician. Yan po hindi na noble purpose ng politician yan. At yan mga yung politician na yan, dapat yan kalusin na natin sa gobyerno. Okay? At number 8 at pinakahuli po although marami pa po kasing purpose ang kinuha lang natin yung pinaka-basic So number 8, be a role model. So demonstrate honesty, humility, dedication, and moral courage. Inspire the public, especially the youth, to believe in public service and civic duty. So ganyan, hanapin guys ninyo yan sa isang politician. Kung yung bang sinusuportahan ninyong politician ay honest ba yan? Honest ba yan? Unang-una, honesty. 'Di ba? Sa ganyan mga ginagawa sa gobyerno. For example, bigyan natin ng example, yung ating BP inaakusahan ng pamimeke ng mga beneficiaryo. Yun po yung nakalagay doon Ina-accuse siya ng sa article of impeachment. Sa tingin niyo hindi siya nagba-violate doon sa pagiging honest, yung honesty, no? So, doon pa lang guys, marirealize na ninyo kung yung sinusuportahan ninyo na politician ay karapat dapat manilbihan sa gobyerno. Mga ganyan, hindi na pinapatagal yan, kinakalos na yun sa gobyerno. Yan, humility, dedication. So ano bang dedication ng ng mga politician na sinusuportahan ninyo? Ano yan? Dedicated ba yan na manira ng gobyerno o dedicated na magpaunlad ng bayan at unahin ang kapakanan ng taong bayan? Doon pala makikita na ninyo pag ang priority ng sinusuportahan ninyong politician ay sirain ang gobyerno, ay hindi po yung karapat dapat na magsilbi sa bayan. Okay? Dapat po, again, nakalagay dito, inspire the public. Okay? Paano ba niya ini-inspire yung mga public? Ini-encourage ba nilang lumaban sa gobyerno? Tirahin ang gobyerno. Pag mga ganun yung politician na sinusuportahan nyo guys, nagkakamali kayo na sinusuportahan. Dapat ini-encourage nila yung sambayan ng Pilipino na maniwala dun sa public service. Okay? Tsaka yung kanilang civic duty, dapat mataimtim nilang ginagampanan yung pagiging yung civic duty. Okay, yung sinumpaan nila, di ba? Napapansin niyo pag na-elect ang isang kandidato, nanunumpa yan sa batas. Yung civic duty guys yun. So pag nanumpa ka sa batas at binayolate mo yun, again, hindi ka nakarapat dapat na manungkulat sa gobyerno. Yun dapat po maintindihan ng mga kababayan natin at sambayan ng Pilipino. Yung mga ganung mga basic common understanding ng purpose ng politician. Hindi sa ngayon kasi ang ginagawa kasi ng mga politician, dinadaan na lang tayo sa sa troll farm, dinadaan tayo sa pagpapalaganap ng fake news, disinformation at saka mga false narrative. Ano mo yung false narrative guys? Sinasabi niya na magaling siya, kaya niyang gawin to, siya lang ang solusyon. Yung mga ganun, false narrative guys yun walang ganung katotohanan yung mga ganung pinagsasabi. Makikita naman natin yan, common sense. Hindi kaya ng isang tao na magbigay ng solusyon sa lahat ng problema ng bansa. Okay? Yan? Sama-samang effort yan. Okay? So yun po yung ating topic ngayon, yung back to basic tayo, yung understanding natin sa purpose na ang noble politician. Okay? Yung mga nabanggit ko po na yung mga sa tingin ninyo ay hindi kabilang doon sa mga nabanggit ko, syempre ilista na natin yan next election. Huwag na nating ilahalal yan kasi walang karapatan yan na manilbihan sa bayan. Lalo na especially guys, huwag ninyong kakalimutan yung may mga ginagawa na ang inuuna ay personal interest at saka personal interest ng kapwa politician. Yung nagpoprotektahan ba, nagtatakipan. Yun. Tanggalin na natin yan next election na 2028 guys. So ano yung masasabi ninyo guys dito sa ating topic, no? Back to basic tayo. Ano yung noble purpose? Ano sa tingin po ninyo may i-contribute ninyo dito sa ating topic about sa noble purpose ng isang politician? Okay? Paki-comment lang po dyan sa inyo.
sa ating comment section. And syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, magkaisa na po tayo dito sa ating community na itinataguyod. Taguyod po natin ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino sa pag-unlad ng bayan at tigilan natin yung sobra-sobrang suporta sa mga politician. Paghiwalayin po natin yan. Huwag po tayong mabighani doon sa mga fake news, disinformation at false narrative na madalas ginagamit ng mga politician na hindi karapat-dapat manilbihan sa bayan. So yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong lahat dyan.